Sabi ho, mga kababayan, "Wag na si Baste ang kalabanin mo, ako na lang ang kalabanin mo." Nakita ko ho, mga bossing, gustong makipaglaban kay General Torre. Yung nak yung sabi ng mga DDS, "General, pakibaba na po. Amoy basura na daw," sabi. Kasi nakagano eh, ba, nakataas yung kamay ni ano, ni General Torre. Sabi nila, "General, pakibaba na po." No? O, sabi ko, parang parang ang linis-linis naman tingnan ni General kung sakali. 'Di ba? Parang pantay naman ho ang kulay, mga kababayan. Oh, pantay naman yung kulay ng kilikili ni General Torre. Hindi mo nga maiisip na mabaho, na may amoy. Oh, 'di ho ba at eto ho ang kagandahan diyan, mga boss chief amo, sir. Eto ho ang kagandahan diyan. Yun pong ginawang pa-boxing, mga kababayan, oh, biruin nyo, mga boss chief amo, sir, halos tumataginting na 2 milyong piso in cash aid, reliefs, good. Kumbaga pinagsama ho, 16,300,000 yung kaperahan, tapos yung the rest po ng mga relief goods is 20 mil, yung mga bigas, may mga ganun pa din ho, may mga grocery pa din ho. Biruin ho yan. Ang laking bagay po niyan doon sa mga nasalanta po ng bagyo. Tapos sasabihin ng mga DDS, "Naku, ang daming problema ng ating bansa." Tapos inuuna yung ganitong pabaksing-baksing. Unang-una, no, yung mga kababayan natin, lalong-lalo na nasalanta po ng bagyo, mga bossing, kailangan naman ng enjoyment kahit papaano, no? Ayan o, libre panood. Tapos siyempre, meron silang mga makukuha kahit papaano pantawid doon sa kalagayan nila ngayon. 'Di ba? Oh, yan menatan mo. Yung gusto ni Baste, mga bossing, pangbulbulan lang ho. Ay, sorry. yung, yung gusto ho ni Baste, mga kababayan, parang bata lang ho. Parang bata lang ho na pagka hindi umubra yung sinabi niya o kapag ka pinatulan yung kanyang sinabi, iiba may bago na naman. Pagka pinatulan yung kanyang sinabi, panibago na naman. Peace fight tayo, pupunta ako diyan sa inyo. Walang gloves, ganito. Eto, ayaw mo pa nito. Putrages ka. Gusto mong malaman ng taong bayan na naglilingkod ka sa mamamayang Pilipino. Tapos eto, charity na positibo ang mangyayari o positibo ang maibibigay sa kapwa natin Pilipino. Ayaw mo? Gusto mo suntukan lang, suntukan tayo tapos walang gloves. Wala namang maniniwala diyan kay Basteho. Wala namang maniniwala diyan kay Baste, mga kababayan. Tumatak na po sa isipan ng mamamayang Pilipino, no, na ang mga Duterte, pang ano lang ho, pang boka-boka lang ho, pang salitaan lang po. Pag ikaw nagpasindak ka sa kanila, sisindakin ka nila. Pero pag ikaw pumalag ka sa kanila, ipapakita nila na hindi talaga sila lalaban. Di ba? Nakita nyo ho, pagmamalaki nila, gustong magserbisyo sa bayan. Eto, charity, sige, total naman, nakapagsalita ka na, gusto mo akong upakan. Di ba? Gusto mo akong upakan, nakapagsalita ka na, gawin nating positibo ito at gawin natin may mapapala ang taong bayan o ang mamamayang Pilipino. Gawin natin to with charity. Ano po masama doon? Lalo na public servant ka. Di ba? Tapos sasagot ka kung hindi ba naman bobo. Ay, sorry, Baste, hindi kita tinawag na bobo. Kunti lang. No, walang utak. Yan. Mahina ang ulo. Tapos sasagot ka. Hindi, ang gusto ko suntukan. Pupunta na lang, wala nang camera. Ano mapapala ng mamamayang Pilipino doon? Wala lang ho. 'Di ba? Ito binibigyan ng maganda na katuturan yung fight. Pero sa mga nakikita ng mamamayang Pilipino sa inyo, wala
Talagang panghamon lang kayo eh. Dating Pangulong Duterte, dahil nagpahayag o merong pinahayag si Carbonell dati, hinamon niya ng barilan. Dumating si Carbonell, hindi dumating ang dating Pangulong Duterte. Meron siyang hinamon, mga kababayan, ng debate. Oh, paki-comment nga, nakalimutan ko lang apelido. Hinamon niya ng debate. Umatras din siya. Si BP Sara, bloodbath daw po. Gusto ko ng bloodbath. Tapos ang gusto nila, dismiss yung impeachment. O si Carpio. Di ba? Hinamon niya. Debate tayo. Tara, magdebate tayo tungkol sa West Philippine Sea. Pinalagan. Hindi pumalag. Bloodbath, yung si BP Sara naman. Bloodbath, gusto ko ng bloodbath. Tapos mga bossing, wala lang. Dismiss pala ang gusto nila doon sa impeachment. Kaya siyang bloodbath doon. Bubble bath. Ito si Baste, nakadalawa na din ho ito. Actually, kung isasama natin yung kay Carbonell, pangatlo. Di ba? Mananampal, sasampalin si General Torre daw. Pangarap niya makasampal ng isang pangarap niya makasampal ng isang general. Nagkaharap na ho sila ha. Doon mismo sa lugar ni Kibuloy. Hindi pa niya sinampal. Di ba? Wala ho, mga kababayan eh. Tsaka ito ha, tandaan niyo ho yung sasabihin ko. Ilalagay ko ang sitwasyon ko kay Baste Duterte. Tong tao na to, si Torre, pinakulong yung tatay ko. Nanggagalaiti ako eh. Galit na galit ako eh. Tapos alam ko na yung advantage ko. Bata ako, malakas ako, at matanda na ito. No? Diba? Bata ako, matanda na to yung si Torre, malakas ako bilang bata. No? At siyempre, kumbaga, alam nyo naman kahit papaano mga bossing, lamang si Baste, no, sa pangangatawan. Ewan ko na lang pag hinihingal. Magkakaroon ka na ng pagkakataon para bugbugin mo tong tao na to. 'Di ba? Magkakaroon ka na ng pagkakataon para saktan itong tao na to ng legal na paraan. Ito charity. 'Di ba? Meron ganyan. I-boost mo lahat ng galit. Yung iba nga mga bossing pumupunta doon sa mga, kung may yung mga angry, ibabato mo yung mga pinggan, o kaya yung iba pumupunta doon sa may mga maniking, doon susuntok. Eto si Torre na ang kakaharapin niya, nagpakulong o nag-aresto sa tatay niya. Ako tatanggapin ko ho agad yan, mga kababayan. Eto na yung pagkakataon ko. Humanda ka. Sa sobrang galit mo, mga bossing, tatanggapin mo yan. Wala nang kung ano-ano pang alibay-alibay. Alika. Dahil gusto kita talagang hindi, yung sinasabi ho ni Baste, mga kababayan, na gusto niya talagang mabugbog itong si Torre. Gusto niya talaga yun. Kaya lang po kulang ng kabig. Di ba? Kaya lang po kulang ng lakas ng loob. Yung panggigigil nila kay General Torre, gusto nilang bugbugin talaga yan. Kaya lang po kulang ng kabig ng dibdib po, mga kababayan. Paano kulang ng tulak? Di ba? Kasi tatay ko pinakulong nito eh. At eto, magkakaroon ako ng tsansa na ipahiya at bugbugin sa harap ng mga Pilipino. Pero bakit hindi? Kulang nga po sa tapang. No? Walang tapang. Duwag. Hanggang galaiti lang po, mga kababayan. Hanggang galaiti lang ho, mga bossing. Pero pag pinush, wala. Di ba? Di ba? Pag pinush, wala. Eto. Good news ho, di ba? Tingnan nyo, 20 milyong piso ho, in total kasama po yung relief goods. Ang nakuha nito. Sabi ni Sir Eseng Mariano, sino kaya mukhang unggoy? Si General Torre
o yung tatay niya. Hindi ho ako sigurado diyan sir, eh. Ang sigurado ako, meron po eto, sa government official po meron pong kamukha ang yumao na si ano, Max Alvarado. Sumalangit na po ang inyong kaluluwa sir, 'no? May kamukha siya na na government official, mga boss. O yan.